the Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, hi, good morning. Yung audio natin, Medyo pinagpawisan ng ating pinagpawisan ng mata natin. amen, amen, amen. Oo nga, Ang ganda ng kwento ni Tatay Arnold. Tatay Arnold. Nakikinig po Praise sa amin. God. Hindi niya inakala po na tatawag si Mrs. At hindi niya inakala na mabilis ang tugon. At yun nga, no? Yung kanya pong pagpupursige na makalakad muli dahil ang mga anak daw ho niya ay kanya nakikita araw-araw. Masakit nga naman po para sa isang ama na baldado. Nabaldado. Nakatuwaan lang daw ho ito habang dumadaan sila sa tambayan, nakursunadahan. Nakikita mo yung anak mo sa pilapil daw ho dumadaan kasi nga sila po sila nag-squat. Opo, sa bukid, doon sila nakatira ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak. Araw-araw pong pumapasok, sa pilapil po tumutulay, walang naghahatid. At siya, alam mo yon, he feels like wala akong magawa. Pero sa kanya rin po naman yung pagpupursige to be able to move, no? Kaya may magandang palatandaan dahil nagagalaw niya po ngayon ang kanyang mga kamay at maging mga daliri po sa kanyang paa. And he's praying for a miracle. Sabi nga niya, Brad Jeff, narinig mo, araw-araw daw isama siya sa ating panalangin. At siya daw umiiyak, lumuluha habang nakikinig sa ating mga panalangin. At ako, aminin ko, talagang tumutulo ang luha natin habang kinakapanayam, pinakikinggan ang kwento ni Tatay Arnold. Go ahead, Brad. Brad, kahit makita mo rin yung galawan ng ating Diyos. I mean, nasa gitnang bukid ka, sa dami rin po ng mga posibleng maging contestant natin, makikita natin na ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi para tumulong sa mga taong nananampalataya sa Kanya. So, Tatay Arnold, patuloy lang tayong lumaban sa laban ng buhay. Sa mga katulad niyo po, yung segment ng programa na to, para mapalakas tayong espiritual. At ito pong pinansyal, secondary na lang po ito. Alam ko napakahalaga niyan, pero wala na pong masahalaga sa spiritual na feeding na atin natatanggap sa pang-araw-araw. So Tatay Arnold, kapit lang. Gusto ko rin batiin si Ate Marlene, kasama namin dito, at ang kanyang asawa si Kuya Dong ng Lupang Arenda. Thank you. Araw-araw kayo nakikinig dito sa ating programa. Ted, sa Salmo 37, 18 hanggang 19, sabi rito, araw-araw inaalagaan ng Panginoon ang mga taong matuwid. Sa panahon ng kahirapan, hindi sila malalagay sa kahihiyan. Kahit na taggutom, magkakaroon pa rin sila ng kasaganaan. Araw-araw, Ted, inaalagaan daw ng Panginoon ang mga taong matuwid. Alam mo, Ted at siya, araw-araw din naman tayo, hindi nagsasawa dito na magpaalala sa ating mga kababayan na talagang yung mga panuntunan ng Diyos ay nilagay dyan sa Biblia upang ating maging giya, maging guide, maging gabay. Hindi naman niya tayo iniwan na kanya-kanya na lang kayong hula kung ano yung tama or mali. Yes, naka-engrave po sa puso natin yan. Kaya nga galit tayo pag may mga unrighteous act na nakikita tayo, yung korupsyon ng ilang politician nakita natin, kapulisan, kung sino-sino pa nire-report dito ni Brad Pitt at ni Cha. Galit tayo pag may mga rape cases, mga unkindness. On the other hand, nagba-viral naman po yung mga video pagka mayroong act of kindness. Yung taxi driver na nagsauli ng wallet, natutuwa tayo. Bakit? Kasi po, in-engrave na sa puso natin ng Diyos kung ano talaga yung dapat gawin. Pero mahirap maging matuwid, labanan ng pagiging matuwid, kung wala po tayong relasyon sa Diyos. Kaya nga po, since October 5, 2020, yan na kinakampanya ko sa inyo dito sa ating Daily Brad segment. Sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos. Kahit ako'y nasa tuktok ng bundok, nasa ibang bansa, ayoko umabsent, Brad Ted, because araw-araw ang salita ng Diyos ang ating pagkain. At sabi nga po dito sa bersikulong sumunod, sa panahon ng kahirapan, hindi sila malalagay sa kahihiyan. Huwag niyo po ikahiya kung gumagawa kayo ng tama. Ang dapat mahiya yung gumagawa ng baluktot at mga mali. Sila dapat mahiya. Tayo po, lumaban tayo ng patas, kumapit sa Diyos, at I'm sure hindi tayo malalagay sa kahihiyan. At sabi nito, kahit na taggutom, magkakaroon sila ng kasaganaan. Mahirap man daw po ang buhay. Tatay Arnold, kapit lang.
napakabuti po ng ating Diyos. The fact na nakaugnayan po namin kayo, I'm sure yung himala na kagalingan para sa inyo ay parating na. At more than the physical healing, Tatay Arnold, kung nakikinig ka, spiritual healing ang pinakamahalaga. Sa Biblia, may mga taong hindi naman gumaling, pero nakilala ang Diyos, that's a better one. Sa magaling ka nga rito, wala ka namang relasyon sa Diyos. At habang buhay na kahihiyan at eternal damnation ang ating matatanggap. Again, Ted, Salmo 37:18 hanggang 19, araw-araw inaalagaan ng Panginoon ang mga taong matuwid. Sa panahon ng kahirapan, hindi sila malalagay sa kahihiyan at kahit natagutom, magkakaroon pa rin sila ng kasaganaan. Manalangin tayo. Lord, marami pong salamat dito, Lord, sa buhay ni Tatay Arnold, na kaya kami gumigising araw-araw ay para, Lord, pagkaroon ng pagkakataon na tumalangin at humingi siya ng tulong. So, Lord, sa mga pagkakataon na parang pakiramdam namin wala na kaming pag-asa, sa mga pagkakataon na tulad ni Tatay Arnold, nasa gitnang bukid, walang tulong sa kung sino man, Lord, yet ginamit mo ang programa na to, Lord God, ni Brad Ted at ni Tata, upang kahit papano ang aming mga happy anonymous ay maka-extend ng kanilang tulong. Lord, pinagtagpo-tagpo mo ang buhay ng iba't ibang tao para makatulong sa mga katulad ni Tatay Arnold. Salamat po dahil alam namin yung kagalingan niya, na hindi naman niya ginusto at ginawa ng mga taong masasama. Lord, igawad niyo po. Gumamit ka ng mga doktor, medisina, upang siya gumaling. I know one day, may guest namin dito sa programa ni Brad Ted, sa studio mismo si Tatay Arnold, na ito sa kanyang artificial legs. Marami pong salamat sa inyo. God bless you Amen. more. Amen. Ay nako, Brad Jeff. Talaga naman, isang madamdamin pero masayang Huwebes na umaga. Go ahead. Yung kanina, Brad Ted, umabot na ba ng 50,000 si ate, nanalo kahapon? Si Kat, okay. Si Nanay Kat, 50,000 Nanay mahigit. ka to. Oo. Umabot na. Praise God. Oo, Okay. tsaka yung nga Tatay ayaw na Arnold. natin nga sana na maubos yun sa MRI kasi alam mo naman mahal ang MRI ang itong magnetic resonance imaging na ito. So si Seth dito ay makikipag-ugnayan sa kanila. Baka makatulong sa atin sila Ma'am Menchi Silvestre, no? At ilang pang mga katuwang sa public service na himpilang ito para doon sa kanyang MRI. Ano yan may effort yan kasi i-ambulansya siya, bubuhatin siya, dadalhin doon sa ospital. Mahaba itong prosesong ito, mabigat ito. At hindi ito kakayanin ni Kat kasi kailangan mo dito ng resources, no? Para matulungan si Arnold. Doon pa lang sa first process, no? Yung MRI na pagbabasihan ng doktor para sa kanya pag-aanalisa kung sakasakali. At saka ang operasyon nito mahal kasi yung mga piyesang gagamitin dyan, titanium yan. Kabisado ho natin to kasi kaibigan kong mga doktor din po na nag-o-offer sa likod na ganyan na ikukwento po sa akin ito. Kaya maaari itong pagtulong-tulungan kasi nga po narinig ho natin ang kwentong buhay ni Tatay Arnold at talagang iiyak ka kapag nararamdaman mo yung frustration isang ama. Tama. Gusto mong tumulong pero wala kang magawa. Di ba? Bilang ama, Yes, mahirap. so kung nakikinig ka na naghahanap buhay ka ng patas at marangal, di ba? Parang, ang hirap nun. At saka lalo na kay Kat, sabi nga niya, papasalamat siya na hindi siya iniiwan ng kanya misis. Dahil ang iba, ito kasi kinakasama. Partner po ito.
hindi siya iniiwan. Kasi ang iba, nakitang baldado na, wala nang silbi sa akin to, aabandonahin. Di ba? Kasi nga, pasakit na ito pahirap na ito. Pero ito nga po, ito yung mga pangyayari po na talaga namang kahanga-hanga po. Itong samahan, itong pagsasama nitong si Kat at ni Arnold. Kaya maraming salamat sa napakalaking at napakabigat at napakagandang inspirasyon na ibinigay sa atin this morning. Alright, ngayong umaga, teka, bago ko sabihin ito, maraming salamat Pastor Jeff for being with us today. Thank you. Papaalam ka na ba? Hindi pa tayo. Ay, hindi ba? Eto na. Hindi pa. Meron tayo. Minamadali mo ba? Kasi may tanong ba ako kay Brad Jeff? Ay, meron pa ba? Sige, magtanong ka muna. Wala akong lakad. Alam mo tanong ko kay Brad Jeff? Ano? Brad, ikaw ba'y nagsalamin ka this morning sa likuran mo? Hindi pa? Hindi. Mamaya pag banyo mo, tignan mo kung meron kang balat Bakit? Pag nanonood siya ulat Yung pala yun. Sorry, Pastor. Wala ka ba napapansin pag nanonood ka ng live natatalo, team mo? Alam mo, Pastor, wag ka Yun- manood yun bukas. Oo, ano? Yun din sinabi ni Jinky, asawa ni Scotty. Pastor Jeff, huwag ka na manood sa Game 6. Kasi napapansin ko, nanonood ka, talo ang Barangay Ginebra Jenkins Hindi Okay. naman, nagkataon lang siguro. Pero, pasensya na, Pastor. Gusto kong sabihin na sa lahat ng fans ng Ginebra, tatapusin na ng TNT bukas yan. Anyway, smile naman kayo dyan. Masyado kayo seryoso. Anyway, sige. So, Brad Jeff, salamat muli Salamat sa pagkakataon Thank you. na ito. And by the way, Brad, ito lang. Pasalamat din ako sa aking mga kasamahan sa himpilan. No? Si Ed, si Seth, Si and Seth. everyone, si Dijo, ang lahat ho ng si Yeah. Dimple. Kasi kahit tapos na ang programa, they still keep on working to do public service. Amen. Iba ho yun Amen. Sabi ko nga kay Ed, alam mo, inaanak iba yan ibang calling yan Hindi naman sa Passion. some people after work would like to just, wala, Wait. tapos na trabaho ko But if you go, di ba, out, lampas na sa duty hours mo sa trabaho mo and you do public service, calling po yan. Yes. Puso na po yan. Amen. Nasa kalooban mo na yan. Nasa sistema mo na yan. At mahirap po maghanap ng ganung uri mga tao. Tama. Di ba? Kaya kami po yung bibigay po kayo sa lahat ngayon na nakikinig sa atin na may ganun po. Oo, na kustumbre. Na meron pong ganon sa kanilang pagkatao. Amen. And we give tribute and give them credit dito po sa ginagawa pong paglilingkod ng ating mga kasamahan sa himpilang ito. Amen. Ako, Amen. alam mo, totoo yan. Pag nagbabasa ako ng mga mensahe ng mga gustong sumali, ang binabanggit na nilang pangalan ay ang pangalan ni Ed Acerada. Please po, Sir Ed. Ngayon nakikita ko yung mga messages. Sir Ed Acerada, tawagan niyo po ako. Ganon ang panalangin ng mga kapatid Yan. natin. Ed, kasama ka sa kanilang prayers. Sana po pumasok si Sir Ed. Sana mapili po ako ni Sir Ed. Talagang magkahatid. Opo. Salamat po sa lahat po Thank ng you. aming kasamahan sa himpilang ito sa istasyon na ito sa Nation Broadcasting Corporation for giving us the chance to be able to do a program like this. Tama. Salamat At po mga nag-reply bossing. na Thank you. si Ma'am Menchie Silvestre dahil lagi naman nakamonitor yan. Yes. Ang sabi niya dito, I will coordinate with Seth sa tulong na na pwede nilang maibahagi doon sa pamilya kanina. Amen. Ma'am Menchie Silvestre of Alagang Kapatid Foundation, maraming salamat po. At magandang balita mga kapatid. Kanina, di ba baby, bago natin pinakawalan si Nanay Kat at si Sir Arnold, ang supposedly na ipapadala lang natin ngayong araw ay 2,500 pesos. Pero ang dami pa rin pong nagmemensahe ngayon at sa mga oras na ito ay umabot ulit yung tulong na ipapadala natin ngayong araw sa kanila ng 17,500 pesos. Ganito po ang ating gagawin. We will hold it. top pa yan. Opo, Pastor, we will hold it muna kasi kinakailangan po magkaroon siya ng bangko. Alright? At mahirap po yung may Para hawak ng safe. cash, no? Okay, tutulungan din po natin siya Tama. sa bagay na yon. And again, our team here will go out of their way para po magawa ang mga bagay na ito. But muli po sa lahat ng mga Amen. nag-aambagan para kay Kat at Arnold, Panginoon na po ang bahala sa inyo. Sa inyo pong kabutihan. Miracle. Alright, sige. So, Brad Jeff, salamat na marami. We'll catch you tomorrow, Friday, Holiday Friday. Yes, Brad Ted, gusto ko lang batiin happy birthday isa pang Ginebra fan. Best friend ko, Rafa Alfonso. Happy birthday kahit natalo Ginebra. Agape. Ito po ang inyong Daily Brad. Your daily dose of inspiration. Yung shirt po na to available sa Worship Generation
website. God bless you po. And God bless you more, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.